Isa sa pinakapaborito pong kwento sa Bible po mga kapatid ay ang tungkol po sa buhay po ni Jonah. Si Jonah po mga kapatid, sa mga hindi po nakakakilala, inutusan po siya ng Lord para bigyan ng babala ang Ninibe. Dahil gugunawin ito ni Lord pag hindi po sila nagsisi. Pero instead po mga kapatid na si Jonah po ay pumunta ng Ninibe, siya po ay sumakay ng ibang bangka papuntang Tarshish. Ito po yung unang punto ko po dito mga kapatid, na kapag tayo gusto nating sumuway sa Diyos, kaagad po merong offer po ang kaaway na daan na mas lalong maglalayo sa iyo sa Diyos. The moment na tumalikod ka sa Diyos, madali mo lang itong magagawa kapatid dahil napakarami pong ipapakita ang kaaway na paraan ng paglayo sa Diyos. Subalit nang sila po mga kapatid ay nasa kalagitnaan ng karagatan, nagpadala po ang Lord ng unos para kalampagin po mga kapatid yung bangka na sinakyan po ni Jonah. Ito po yung pangalawang punto ko po mga kapatid. Kung tayo po ay sumuway sa Diyos, pero tayo ay inuutusan ng Diyos o pinili ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita, huwag kang mag-expect kapatid na smooth ang lalakaran mo. Huwag kang mag-expect kapatid na makakatakas ka sa Diyos. Huwag kang mag-expect na makakatakas ka sa calling mo. So ang ginawa po mga kapatid ng mga tripulante nung sila po ay kinakalampag po ng bagyo, kanya-kanya pong tawag sa kanilang Diyos. Nagtapon po sila ng kanilang mga gamit para hindi po sila lumubog. Subalit wala pa rin mga kapatid hanggang sa mapagdesisyonan nila na magpalabunutan upang malaman kung sino ang dahilan ng unos na yon. So nabunot po ang pangalan ni Jonah. At tinanong nila si Jonah kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi niya, kinwento niya, inamin niya na siya po ay sumuway sa Diyos. Kaya tinanong siya kung anong dapat nilang gawin. Ang sabi niya, itapon niyo ako sa karagatan. At nung tinapon po nila sa karagatan, bigla pong tumigil ang bagyo. At silang lahat po mga kapatid ay natakot at nagpuri kay Yahweh. Ano po ang point po dito mga kapatid? The moment po mga kapatid na aminin po natin ang ating mga pagkakamali at magde-decide tayo na bumalik sa Diyos, ang lahat po ng tao sa paligid mo ay po pwedeng sasamba sa Diyos. Dahil sila mismo ang makakakita, sila na mismo ang magsasabi ng Diyos ay dapat katakutan dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang kadakilaan. Personal experience ko at testimony ko po ito mga kapatid, kaya isa sa mga pinakapaborito ko. Ako po mga kapatid ay tinatawag na noon, sinasabihan ako na i-lead ang isang church, pero umaayaw ako. Sa halip po mga kapatid, ako po ay nanlamig na palayo sa Diyos. Kaya kinalampag po ng Diyos mga kapatid ang aking finances. Nagkaroon po ng bankruptcy sa business na pinatayo ko po mga kapatid. Sunod-sunod po ang problema po mga kapatid. Yung mga hindi mo aakalain na mangyayari ay mangyayari para lang masira yung business na aking pinatayo. Kaya naisip ko po mga kapatid na bumalik sa Lord, tanggapin ko yung hamon to lead a church. Simula po mga kapatid, mag-decide po ako na sumunod sa Diyos. Yung mga tao po mga kapatid sa paligid ko, sila din po ay lumapit sa Diyos. Ang pamilya po ng misis ko na dati malayo rin sa Diyos, naglingkod sa Diyos, mga kapatid niya, mga kamag-anak niya, ay hinihipo rin po ni Lord. Kaya nakaka-relate po ako mga kapatid sa kwento po ni Jonah. Ikaw na nanonood, kung tinatawag ka ni Lord, huwag ka nang sumuway kapatid. Napakahirap po ang malayo sa Diyos. Napakahirap po ang mawala sa blessings ng Lord. Napakahirap pong malayo sa protection ni Lord. Huwag mo nang antayin kapatid na mangyari sa iyo ang nangyari po kay Jonah. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po kapatid, yakapin mo na yung calling ni Lord sa iyo. God bless you.